Bella! Sigaw ni Kate na makita siyang pababa ng hagdan. Tinignan niyang babae at saka gumiti. May mga bagong machinery sa itaas? Tanong niya sa babae na maglakad siya palapit. Sinalubong naman siya nito. Well, yes. Pero hindi pa yun naayos kaya baka sa susunod na linggo na yun magagamit ng mga workers. Madalas ay umaakyat siya para tingnan ang mga natapos ng produkto nang makita niya kung maayos ang pagkakagawa. Dalawang klase ng mga muebles ang ginagawa ng kanilang kumpanya. Una ay yung mga gawa sa matigas at dekalidad na kahoy. Pangalawa yung gawa sa plastic na para naman sa masa. Nakapokus ang kanyang mga disenyo sa woodworks. Kaya kailangang bisitahin madalas ang produkto para matingnan kung nasunod ng maayos ang kanyang mga disenyo. But that's good. Kung may mga bagong machinery, ibig sabihin magdadagdag tayo ng workers, hindi ba? Ngumiti sa kanya si Kate. Definitely. Nakapag-post ng office ng job hiring. Kaya baka sa susunod na linggo magsimula na tayong mag-produce ng mas maraming furnitures. Masayang balita ni Kate. Napangiti naman siya. What brings you here by the way? Masyado pa namang maaga para pumunta si Kate sa planta at kahapon din pumunta ito. Kaya hindi niya inasahang pupunta pa ito ngayon. Minsan kasi 2 o 3 beses lang pumunta si Kate sa planta dahil palagi itong nalalagi sa opisina sa building ng kanilang kumpanya. Mag-lunch kasi kami nila James at Cadmus, balita nito. And true to James' word, inimbita nitong isa niyang kaibigan para makita mga designs mo. Kumunot ang kanyang noo. Anong meron sa kanyang mga design? Well, he's not planning to become an investor, but rather he wants to be our client. Pinasok na rin niya ang pagiging hotelier sa Pilipinas. Pero baguhan pa lang siya. Nasabi kasi ni Cadmus na baka maaari tayong magtayo ng maliit na opisina sa Pilipinas para doon ibagsak ang mga furnitures na ipapadala natin. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya rin lubusan na maintindihan ang plano ni Kate. Kaya naman sinama na siya nito sa pribadong opisina ng babae para mag-usap ng masinsinan. Naupo si Kate sa swivel chair nito. May ngiti sa labi at halatang excited na magkwento sa kanya tungkol sa mga bago nitong plano. Well, James is one of the young billionaires. Hindi problemang pera pagdating sa kanya, kaya kahit siya pala ang bago nating kasyoso sa negosyo, malaki na oportunidad na nabuksan para sa atin. So, Cadmus suggested to open an office in the Philippines. Just an office first. Yun ay para hindi na kailangan ni James na magpabalik-balik ng Sicily at Philippines. That would be a hassle to him. So we're planning to slowly expand our company to the Philippines. Mataman siyang nakikinig sa plano ni Kate pero may pagdududa sa kanyang puso. Ganun agad ang plano nito? Magbubukas agad ng opisina sa Pilipinas? Hindi yun madali. Kahit pa may pera na sila dahil sa milyomilyong investment ni Archimedes, hindi dapat sila magpadalos-dalos. James owns a high-rise building. Nabanggit niya kung gusto nating magsimulang maglagay ng opisina sa Pilipinas, maaari natin yung gamitin pansamantala. Wow! Hindi niya napigilan na mapaawang ang labi. Kahit naman na magkaibigan si Cadmus at James, parang napaka-imposible pa rin na ipapabor lahat ni James kay Cadmus ang pera at ari-arian nito. He's a good friend, maybe. And here's the good news. James' friend, the one that I'm talking about, is one of the most influential and powerful man in the Philippines. I mean, sa ibang linya talagang kanyang mga negosyo pero plano niya magpatayo ng mga hotel. He'd be our first and biggest client kung sakali na maging successful ang meeting natin sa kanya. Umayos siya ng upo. You mentioned my designs? What's with my design? I love your designs. At isa pa, maliban sa isa ka sa pinakamagaling na designer, I can feel the touch of old couture with your works. Parang, that's too much Asian. Don't take this negative. I actually love your designs and our client is from Philippines. Masalang mo ko ano mga gustong disenyo ng mga Pilipino kumpara kay Marta at Dior. You want me to handle this client, Kate? Marahan na tumango si Kate. I know, you're more on the production and manufacturing. Si Dior at ang mga tao sa opisinang madalas na humaharap sa mga kliyente natin. But this one is different. Gusto ko sana na ikaw humarap at maghihikayat sa kliyente Bella. May pagsusumamo sa mga mata ni Kate, dahilan para mapaiwas siya. Kaya nga siya mas komportable sa planta na magtrabaho dahil gusto niyang focus siya sa production at pagde-design. Hindi na kailangang humarap sa mga kliyente.
Ngunit mahirap tanggihan si Kate kahit na close naman sila, boss niya pa rin ang babae at kailangan sundin ito pagdating sa trabaho. Kaya bago pa mag-lunch break, inayos na niya mga disenyong ipepresenta sa kliyente. Inihanda na rin niya ang sarili para maging presentable naman siyang tingnan. Hinayaan niyang nakalugay lang ang medyo mahabang buhok. Nanatili ang natural nitong pagiging maalon kaya konting suklay lang ay maayos nitong tingnan. Naglagay rin siya ng light makeup dahil hindi naman talaga siya sanay na makapalang foundation at lipstick. Nang tingnan niya ang sarili sa salamin, mukhang mas maayos na siyang tingnan kaya kumuha na muna siya ng litrato bago lumabas ng powder room. Kanina pa sa kanya sinabi ni Kate kung saan restaurant sila kaya madali siyang umalis ng planta para tumungo sa isang sikat na restaurant. Si Kate pa lamang ang naroroon at wala pang kliyente at si James. "Where is Cadmus?" Tanong niya sa babae. Hindi yata makakahabol dahil may importanteng pupuntahan. Sagot nito. Tumango siya at saka naupo sa tabi ni Kate. Good for 4 person lang ang mesang inukupa ni Kate kaya hindi talaga yata makakarating si Cadmus. Hindi naman siya kinakabahan kahit na ito ng unang beses na makipag-meeting siya sa isang kliyente. Tila nasanay na siyang ma-pressure sa buong buhay niya. Kaya hindi na siya makaramdam ng kaba o baka dahil yon sa mas mataas na self-confidence. Simula na maging designer siya ni Kate, paunti-unting nabuo ang kanyang kumpiyansa at tiwala sa sarili. Hindi pa siya kailanman pumapalpak sa trabaho dahil sa pagiging metikulosa at perfectionist na ugali. Isang dahilan kung bakit siya naging paborito ni Kate. "Dear here," mahinang tura ng babae, tumingin siya sa direksyon kung saan napako ang tingin nito. Tumayo si Kate kaya sumunod na rin siya. "It's nice meeting you, Mr. Virado," ani Kate na makalapit ang dalawang lalaki. Naistatwa na lamang siya nang makitang lalaking kasama ni Mr. Garcia. Gwapo ang lalaki, matangkad at magandang pangangatawan. Malakas ang appeal kahit na medyo mahabang buhok at talatang tumutubong bigote at palbas. He looks dirty but handsome. Komento ng kanyang isip. Yung tipo na lalaki hindi na kailangang ayusin ang sarili dahil natural ng pagiging gwapo at ma-appeal. "It's nice seeing you too, Mrs. Guzardi." Sagot na lalaki sakala naglahad ng kamay. Tinanggap yan ni Kate. They shakes their hand. Bumaling sa kanya ng tingin ng lalaki. "This is my designer, one of the best designer in the company." Pakilala ni Kate sa kanya. "Bella Hidalgo." Tumitig sa kanya ng mariin ng lalaki. Naglakbay ang tingin nito mula sa kanyang mga mata patungo sa kanyang ilong pababa sa kanyang labi hanggang sa kanyang leeg. "I'm Bella Hidalgo, sir." Siya na naglahad ng kamay sa kliyente at magalang na ngumiti. Nagbabato ng tingin sa nakalahad niyang kamay. Hindi agad yung tinanggap ng lalaki. Napatulala pa ito dahilan para tumikim ng marahan si James sa tabi nito. Tila nahimasmasan naman ito dahil sa simpleng pagtikim ni James. Inabot nito ang kanyang kamay. He gently shook it. Nang bawiin na niya ang kanyang kamay, sinundan pa ng tingin ni Mr. Virado. Tila nagtataka kung bakit binawi niya, samantalang hindi alam ni Garrett ang kanyang mararamdaman. Kamukhang kamukha ni Alexandra, ang babaeng nasa kanyang harap, mula sa hubog ng mukha, sa kulay ng mga mata, sa tangos ng ilong, sa korte ng mapupulang labit sa maputi at medyo mahabang leeg. Para lamang siyang nakakita ng Xerox copy ni Alexandra. Kaya hindi siya makakapag-focus ng magpaliwanag na ito tungkol sa dala nitong mga disenyo. Nakatitig siya sa mukha ng babae habang nagsasalita ito. Hinihintay nilang kanilang order kaya may panahon itong magsimula pansamantala sa pagpapaliwanag ng produkto nito. Napapalunok siya sa tuwing nagtatamang kanilang tingin. Samantalang inosente naman ang mukha nito. Nakapokus lamang to sa pagpapaliwanag sa kanya kung anong pagkakaiba ng bawat disenyo at kung anong advantages ng bawat isa. Nakikita niyang walang pag-aalilangan to kung kumilos sa kanyang harapan. Ramdam niya rin na nag-uumapaw na confidence sa katawan nito. Dalang-dala ni Bella ang kanyang sarili. Bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay parang enchantment sa pandinig ni Garrett. He's totally bewitched. Hindi na niya maunawaan masundan man lang ang pagpapaliwanag nito dahil nakapokus na lamang ang kanyang tingin sa mukha ng babae. Mabagal ang tibok ng kanyang puso at parang mabagal din ang pagtakbo ng oras. Masyadong mabagal ang kilos at pagsasalita nito, parang nilalarong kanyang isipan. Wala siyang makitang iba kung hindi si Alexandra. Inilapag ang pagkain sa kanilang mesa, pansamantalang tumigil si Bella sa pagsasalita pero hindi siya makapag-iwas ng tingin.
We could also send you a soft copy of her design, Mr. Virado, so you could pick a more appropriate design. Suwestyon ni Kate. Saglit niya lang sinulyapan ng babae at wala sa sariling tumango bago muli ibinalik ang tingin kay Bella. I want a soft copy of her designs, tura niya. And can we also work together for my preferred designs? Baling niya saglit kay Kate, ngumiti ang babae, tila alam na nakapagdesisyon na siya. Yes, of course, ani Kate. Bella's a flexible and hardworking employee. Hindi ka rin mahirapan na mag-suggest ng iyong preferred design sa kanya. Ibinalik niya ang tingin kay Bella, ngumiti ito sa kanya na magsalubong ang tingin nila. You can also send me some designs that you'd like to explore, so I would put it into my consideration list. Andala ko ngayon yung mga design ko na nakaraang mga buwan, but I could make another set of furniture designs exclusively for you, ani Bella. Dalawang kliyente nang pinaunlakan niya ng exclusive designs. Ibig sabihin, tanging sa kliyente lamang na yon ang disenyo at hindi sila magpo-produce ng parehong disenyo para ibenta sa iba. Yun nga lang, mas mahal ang ganoon. Dahil maliban sa mahirap mag-isip ng unique at bagong design, kailangan niya rin ng konting panahon para ilaan sa panibagong disenyo. I want an exclusive set of furniture designs. Mabilis na sagot ni Gareth, hindi na pinag-isipan pa. Naalala niya biglang naging pag-uusap nila ni James kaninang umaga. Sinabi nito na hindi niya kailangang mag-invest sa kumpanya ni Cadmus. Ang mahalaga ay masubukan niyang mga produkto ng kumpanya. Ngunit ngayon, iba ng kanyang nasa isip. Nakita naman niyang magagandang disenyo ni Bella. Lahat yon ay pang first class hotels. Ngunit mas pipili niyang eksklusibong disenyo para magkaroon ng pagkakataon na mas makilala ng gustong babaeng ito. That's impossible to have that same face with Alexandra. Parang lahat na lang ng features na Alexandra kinopya ng babae. Para lamang siyang refleksyon ni Alexandra sa salamin. Kaparehong kapareho. But she might look like Alexandra. They might look the same but she's different. Parang wala siyang epekto sa babaeng ito. Parang hindi siya nito kilala. Wala man lang siyang makitang senyales ng pagpapanggap dito. Talagang inosente at pulidong bawat kilos at salita. Alexandra's dead, pero bakit ang mahirap maniwala? Nawala na siya kung nakikita ko siya ngayon sa harapan ko. Tanong niya sa sarili. We can work with that, Mr. Virado, iting sabi ni Bella. Parang sumisikip ang dibdib ni Gareth habang pinagmamasdan ng maaliwalas na mukha ng babae. Totoong ngiti iyon. Ang tagal na simula nang makita niyang ngiting iyon. Ilang taon na ba? 5? Mag-6 na taon na. Hindi niya maalala dahil parang kahapon lang nang mawala si Alexandra. Nariyan pa rin ang sakit na pilit niyang tinabunan ng ilang taon sa pag-akalang kusa yung mawawala. Ngunit bigo siya. Bitbit niya pa rin yun hanggang ngayon. Gusto niyang tumayot yakapin ng babae. Kung pwede niya lang gawin, ngunit hindi maaari. Gaya niya napagtanto kung gaano siya nangulila kay Alexandra. Parang niyayakap ng mainit na mga kamay ang kanyang puso habang pinagmamasdan na nakangiti nitong labi. Sinuklian niya ng ngiti ang ngiti ni Bella. Yun ang unang ngiti niya. Pagkatapos ng napakaraming taon. We can go directly to your office, Kate, after lunch. Si James na kanina tahimik lang. That's the better to sign an early contract para kung sakaling bumalik ng Pilipinas bukas si Gareth ay may kontrata na kayong napirmahan. Nilingon niyang kaibigan. Hindi pa ako babalik ng Pilipinas. Maagap niyang tugon. Kumunot ang noon ni James. May nakakainsultong ngiti ang gustong sumilay sa labi nito. But I thought you're just gonna stay here for 3 days. Bukas ay huling araw mo na dapat sa Sicily. You can just send your preferred designs through email, Mr. Virado, if you already have to go to the Philippines. Suwestyon ni Kate. No, I want to see the designs while she's working on it. Sinulyupan niya si Bellang blanco lamang ang ekspresyon ng mukha. In that case, Gareth, mukhang kailangan mo magstay ng mas matagal sa Sicily. A new set of furniture designs is not a joke. Matagal yon, baka mabagot ka lang sa paghihintay. Shut up, James. Medyo napipiko niyang saad. Alam niyang inaasar lamang siya ng lalaki pero sigurado na siyang hindi na muna siya babalik ng Pilipinas. Alexandra's in front of him. Akala niya sa picture lamang magkamukha ang babaeng ito at ang dati niyang asawa pero mas lalo pa pala sa personal. Paano niya pa maiiwan ang babaeng ito kung nakokuryoso na siya sa pagkatao nito? Nakahanda ng mga design na ipapadala ni Bella sa email address ni Mr. Virado. Kagaya ng kanyang plano, ngayong hapon niya balak ibigay ang mga dating design para makita at mapag-aralan ng mabuti. Nakatingin siya sa kanyang laptop habang nire-review pang mga design nang makatanggap ng mensahe galing sa Telegram.
Nang tignan niyang pangalang naroon, Gareth Verado ang pangalan ng account. Umayos siya ng upo bago i-click ang mensahe nito. Hindi niya alam kung paano nalaman ng lalaki ang kanyang telegram, samantalang napag-usapan naman nilang sa email na lamang ipapadalang mga importanteng mensahe. Gareth Verado, I asked my designer team to review your portfolio. Can I ask for some set of designs? Agad siyang nagtipa ng reply para hindi naman masyadong formal ang pag-approach ni Mr. Virado, kaya hindi na siya naglagay ng mahaba pang introduction. Bella Hidalgo. Yes, Mr. Virado. I will send an older set of designs in your email right away. Agad siyang pumunta sa kanyang email at hindi na nagsayang pa ng oras. Pinadala niya sa email address ni Mr. Virado ang dating designs na nakukuha na ng contract noon. Yun nga lang hindi ginawang exclusive. Nang maipadala niya, nagtipa na rin siya ng mensahe ng bagong set ng designs na ipapadala niya sa susunod na linggo. Baka 1 o 2 set lamang ang matapos niya sa bawat linggo. Pero susubukan niya makapagpasa hanggang 5 design para marami pang pagpilian ni Mr. Virado. Hindi mapakali ha, patuyang sabi ni James kay Gareth habang tinitingnan siya nito. Kanina pa si Gareth tulala sa kanyang laptop at iniisip kung paano pa magsisimula ng panibagong conversation kay Bella, gayon nakapag-send na ito ng designs. Nagsimula na siyang magtipa ng panibagong mensahe ngayon ay sa email naman siya nagre-reply. Baka mahalata ka. Pangasar pa lalo nito, naupo na si James sa mahabang sofa dala ang baso ng alak. Tumigil siya sa pagtitipa tinignan ng lalaki. Mahalata? Kumulat ang kanyang noo. Oo, na masyado ka interesado sa buhay ni Bella. Ilang oras pa lang simula nang bumalik tayo sa restaurant ay naisip na kaagad na i-message siya sa telegram. Umangat ang sulok ng labi ni James at sumimsim sa inumin. Siya pa humingi ng telegram account ni Bella kay Kate. Mabuti na lamang at hindi na nagtanong ang babae kung bakit hinihingi niya yon, kung pwede namang sa email na lang magpadala ng mensahe. I'm a client now. Hindi ba ako pwede mag-demand sa isang designer na kagaya niya? Humalakak si James. Tigilan mo ko, Gareth. Sa mga tinginan mo palang kanina kay Bella, parang kulang na lang ilapitan mo siya at itakbo pa alis ng restaurant para dalhin sa Pilipinas. Sumandal si Gareth sa backrest at tinigil ang ideyang replyan pa si Bella. Hindi niya na rin pinabulaanan pa ang sinabi ng kaibigan. Half of it was true. Masyadong magkamukha si Bella at Alexandra na hindi na niya maalis ang tingin sa babae. Even their names sound the same. Somehow, Bella's the version of Alexandra that is more mature, more work efficient, more confident, and more beautiful. Pumikit siya saglit nang maisip ang bagay na yun. Maganda na dati pa si Alexandra sa kanyang paningin, pero masyado siyang nabubulagan sa katotohanan na masyado tong mahinit, hindi alam kung paano idadalhin ang sarili sa harap ng ibang tao. Mababa rin ang self-confidence ni Alexandra noon kaya hindi gaanong malakas ang appeal. But is Bella Hidalgo. She's the better version of Alexandra Gonzaga. Ayaw niya mang maghambing at magkumpara, hindi niya pa rin mapigilan dahil magkamukha talaga ang dalawa. Nilingon niya si James at sa seryosong boses ay nagtanong. You told me that she's already married. Who is her husband? Naubos na ni James ang inumin kaya tumayong lalaki para kunin ang bote ng rum. Hindi siya kaagad nasagot ng lalaki kaya sinundan niya ito ng tingin. Samantalang huminga ng malalim si James. For the past 5 years, simula nang mawala si Alexandra, marami na rin na nagbago kay Gareth. Nang maikasal ito kay Natalie, akala niya nakalimutan na ng lalaki ang dati nitong asawa. Naniwala pa siyang magbabagong buhay na ito at kalilimutan na ang nakaraan. Akala niya pa naman na ang pagpapakasal nito ay senyales ng panibagong kabanata sa buhay ni Gareth. Pero mukhang kagaya niya, malaki rin ang pagsisisi nito sa maraming desisyong nagawa noon. Kaya hirap na makalimot sa nakaraan. Masyadong kakatuwa ang buhay. Sa huli, nagaya nga sila kay Pablo. Nang makuha ang bote ng rum, naglakad na siya pabalik at naupo sa mahabang sofa. I don't know who her husband is. Pagsisinungaling niya. Why don't you ask her that? Total pwede mo naman siyang padala ng mensahe. Bakit hindi ikaw mismo magtanong? He smirked. Alam niya naman kung sinong asawa ni Bella. Yun din ang dahilan kung bakit kalahati ng kanyang pagkatao ay naniniwalang may tinatagong sekreto si Marcus. Yun nga lang hindi pa ngayon ang panahon para sabihin agad ang lahat kay Gareth dahil kailangan nila ng solid na ebidensya. Alam niyang ugali ni Gareth. Pabigla-bigla pagdating sa dati niyang asawa. Kahit pa sabihin na maaring si Bella at Alexandra ay iisa. Dahil sa pagiging konektado ni Marcus Hidalgo sa dalawang babae.
kailangan niya pa rin ng patunay sa kanyang hinala. I wouldn't ask her that. Malamig na tugon ni Gareth, inilapag niyang inumin sa maliit na mesa. Matama niyang tinignan ang mukha ng kaibigan. Do you really think that she's your ex-wife? They have a lot of resemblance but she couldn't remember us both. Anya. Nagtagis ang bagang ni Gareth. Simula nang mawala si Alexandra, ayaw niyang pinag-uusapan na naganap na trahedya. Dahil parang muling nagbubukas ang sugat sa kanyang puso. Umaahon kaagad ang maraming pagsisisi. Sa simpleng pangbanggit sa pangalan nito, malaki na kaagad ang epekto sa kanya. I wasn't able to see the corpse face, but the body is wearing the same dress Alexandra wore that day. Sunog masyadong mukha at katawan kaya wala rin akong pagpipilian, kung hindi ang ipakremake na lang. But I still couldn't believe that I lost her just like that. Tumango si James. Kumuha to ng isa pang baso at saka nilapag sa mesa. Let's investigate this woman. Aniya sa mababang tinig. Naupo siyang muli sa sofa at nagsali ng alak sa 2 baso. Something's really off with Bella, dagdag niya.